Ginza. Ginza. Oh my God. Ayun! Ay, ang galing! Wow! Ano na, sis? Ano to? Medyo, lahat sila hindi eh. Lahat okay eh. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Okay, today meron tayong bagong itatry. We have the Tevian, the Ultimate Skin Master Foundation. Meron din tayong primer dito. And then meron din tayong concealer. So we got all the shades. And this was PR sent. Thank you so much, Tevian. Rest assured, of course, honest to goodness review pa rin tayo. Okay, for today. Alright. And for always. And for eternity. Meron tayong mga brush here. So, mamaya gagamitin din natin to. And then we have the blender. Ayan, beauty blender ng Tevian. Lahat yan itatry natin. Don't worry, okay? So, let's start with my skincare, okay? For transparency po, ang nilagay ko sa aking face is itong Lux Organics na Aqua Daily Sunscreen and itong Elana Glassy Skin. Okay, itong dalawa. First one, let's try itong Ultimate Skin Master Primer. Oh, it's made in Italy. Ang price nito is 750 pesos. Pero ito daw ay skincare and primer in one. Well, deserve niya maging 750. Ang ganda na itsura. Very nice, ano? Okay, so let's start. Tingnan muna natin yung consistency niya, ha? Ang actives nito, it has northern truffle extract, may soothing and skin calming properties daw siya. Propanediol or propanediol has moisturizing properties and improves absorption of ingredients to the skin, and may vitamin E. It helps protect the delicate skin from damage due to its antioxidant properties. Okay, so tingnan natin yung consistency niya, okay? So, ganyan siya, kulay puti. As you can see, ayan. Ay, oo nga, parang nga siyang skincare. It's vegan, maximum radiance, lightweight, complexion corrector, long wearing. Okay. Actually, pwede daw gamitin brush kung preferred mo. So, let's get this liquid application face brush here. Ay, maiksi lang. Kala ko mahaba kasi ang haba ng box. Okay, ganito lang siya. So, ito yung box. And ito siya. True to its size naman yung nakaprint. Okay, let's use this. Pero normally guys ha, sa brushes, mas okay na hugasan nyo muna siya. So, apply natin. Let's see. Medyo malamig siya sa face. Parang mas gusto kong gamitin. Nagmamaganda lang ako. Gusto ko lang gamitin yung brush. Pero, ang pang-blend talaga natin is yung daliri. It's okay for me. Medyo may lagkit feeling siya. Na feeling ko makakatulong pag in-apply natin yung foundation. Kasi, para kumapit talaga yung foundation. Pero sa pores, wala akong napapansin sa ngayon. And yung usually, pag mattifying yung primer mo, makikita mo na parang nawala yung kintab. Pero, eto parang hindi masyado. So, after 1 minute, nagsiset naman siya. So, nawawala na unti-unti yung tacky feeling. Ultimate Skin Master Foundation. Ang price niya ay 995 pesos. It is formulated with the latest innovation that allows it to stay elastic and flexible with movement, avoiding the formation of cracks and patches, and color adaptation that allows it to auto-adapt to your skin color. It promotes healthy-looking skin, correcting dullness and tired-looking skin. Made to last up to 24 hours with medium to full coverage, intensely lightweight, skin perfecting, and provides the most comfortable base with a flawless velvety finish. Ito yung itsura niya, guys. Very, very nice. Okay, ayan yung pump. First shade is Frost. Next one is Pearl. And then next is Eggshell. Medyo thick yung consistency niya, guys, ha. This one is Nude. Next one is Albert's. And I'm guessing ito yung shade ni Sir Albert. Okay. Okay. There. Next shade is Trench. Next shade is Brulee. Next shade is Biscuit. This one is Havana. Meron pa dapat na last shade kaso wala ako dito yung Terre. So, ito lahat ng shades ng The Ultimate Skin Master Foundation. Ang napili kong shade is Nude. Sa kabilang side, brush yung gagamitin natin, and sa kabilang side is Beauty Blender. So, basain na muna natin ito. Ito na yung Beauty Blender ng basa. So, ayan yung itsura niya. Okay, dito tayo. Mataas ang expectation ko dito, guys, kasi mataas yung presyo. Okay, yan yung isang pump. Let's blend it out using the Beauty Blender. Ang ganda ng coverage niya.
This one is not too yellow, not too warm. Masyado kasing warm sa akin yung Alberts. Dapat yun ang pipiliin ko kasi parang yun yung usually medium 2 talaga ako eh. Pero let's apply sa neck. By the way, ito yung ginamit ko na brush, yung Liquid Application Face Brush. Nilagay ko lang yung foundation pero ang pang blend out ko talaga is itong Beauty Blender. So that's one layer. As you can see, nakikita pa yung aking blemishes dyan. So what can you say? Ang ganda ng coverage na guys ha. And for something na medyo thick siya, magaan siya sa face. Surprisingly. Okay, on the other side, ito nga, like I said, itong brush yung gagamitin natin. Ito yung Liquid and Cream Face Brush. Ganyan siya. Akala ko mataba. So, ganyan. Okay, so let's apply. Ang bilis niya makover yung redness ng face ko. Okay naman yung brush sa akin kasi nakukuha niya yung mga gilid-gilid, oh. Pero, syempre, bias ako. Wala akong masabi. Okay yung pagkaka-blend out. Hinahanap ko lang yung, yung mas malapad yung surface area. Alam niyo naman ako. Mas gusto ko yung ganun. Pero, other than, okay naman. Okay naman sa akin yung brush. Pero, mas preferred ko si Beauty Blender. Kasi, parang mas natural yung finish niya. Unlike dito, parang ang kapal ng itsura. So, Beauty Blender for the win for me. Enough naman yung coverage niya. I would say medium coverage ito, guys. And yung feeling niya sa skin, very comfy. Ang bilis niyang mag-set pati. Wala kang mafe-feel na parang malagkit. This is nice, ha? Ang ganda nung ko. Wow! Ang ganda. Guys, hindi to velvety finish sa akin. Yun kasi yung claim niya. Flawless velvety finish. Flawless, oo. Pero definitely not velvety. This is matte. Ayan, sobrang na-emphasize yung aking mga pores dyan. Yung visible pores dito. Usually, yan talaga yung problema ko. So, ang naisip kong solution sa kanya is maganda sana kung yung primer is medyo siya. Alam niyo yung parang silicone-y? Yun yung nagtatago ng pores eh. Kumbaga parang lalagyan mo siya ng palitada para pag nilagay yung foundation, mas makinis yung itsura niya. Hindi kitang-kita yung pores. So yun lang naman ang concern ko. Kung i-consider natin yung actives, hindi siya ganun ka-moisturizing sa akin, honestly. Ulitin natin guys ha, I have oily skin. Pero tingnan natin baka kalaunan pag once na mag-oil up yung skin ko. Kasi sometimes nagbabago naman talaga yan. Once na suot mo na siya, okay? Ayoko rin mag-rely sa yung una, okay? The Ultimate Skin Master Concealer. It promotes healthy-looking skin by correcting dullness and tired-looking skin. Made to last up to 24 hours with medium to full coverage. Intensely lightweight. It's the most comfortable concealer with a flawless velvety finish. So, let's start with Ginza. Ginza. Okay, ayan, si Ginza. Next one is Ghent. Oh, this is nice. First time ko makakita ng ganitong shade. Parang ito yung True Olive na concealer. Ghent or Ghent. Next one is Lisbon. Mahaba yung doe foot applicator nito, guys. Ayan o. Next one is Capri. Next one is Crema. Next one, Valletta. Okay. Medyo dark na sa akin tong mga to. Next is Puglia. Tama ba yung basa ko? Puglia. Ba't nyo ba ako pinapahirapan lagi sa mga shades? Ang hirap basahin. Last one is Goa. Pwedeng pang contour. Si Lisbon yung pang under eye. And then, let's try Capri. Tinitingnan ko kung ano yung pwede pang spot conceal. Oh, Capri is definitely, ay wow. Okay. Kita nyo kanina, di ba kitang-kita yan? Nagsa-spot conceal pa lang tayo, guys. Okay, babad lang muna natin dyan. Here, and then here. The nose. And then, let's use the blender, beauty blender, to blend out. Huwag nyo nang ibabad ng matagal. Sanay kasi ako binababad ko. Ayun, tingnan nyo, parang nagka-crack siya agad. Pero ito, mabilis siya mag-set. Okay? Warning lang. Madali naman siya i-blend, pero usually kapag ganitong concealer, wear test. Kasi dun ko makikita kung nagka-crack siya. Diba? Kung tatagal siya. Usually, ang problem ko dito is yung cracking. Pero let's see. Mag-set na tayo. Meron din tayong powder pala dito. Okay, meron tayong illuminating. Meron ding vanilla, cotton candy, custard, translucent. So let's start with illuminating. Ay wow, ang ganda ng itsura ng powder na to. Ay wow. Parang siyang sandwich. Ang cute. What? What? Ano to? Kinakain ako ng buhay. Paano ka? Paano ka? Paano ka? Oh my God! Ayun! Ayan, galing! Wow! Okay, pagka tinurn mo siya, magdi-disperse ng product. Ang galing! Pag tinurn mo, nakita niyo guys? Ang galing Oo. Tingnan natin kung ano ang difference. This one is illuminating. So, supposedly, dapat medyo
Parang may kinang-kinang siya, pero yeah, meron guys. As in, tiny glitters na, hindi siya actually glitters. More like speckle, parang ganon. Ayan, nakikita nyo? Okay, illuminating. And then, let's try ito namang vanilla. Ito, meron siyang shade. Ang galing talaga, natutuwa talaga ako dito. Parang alam mo yung sa paminta, yung iniikot-ikot. Light to medium skin tone. Alright, and then this one, medium to deep skin tone, si custard. Okay, ito naman, this one is cotton candy. This one is brightening. So, kung meron tayong illuminating, meron din tayong brightening. And this is pink! Ganito yung itsura niya. Yan, that one is brightening. Oh, this one is nice. And then last one is yung, of course, kailangan may translucent. And usually, translucent talaga ang Betsong ko. So, ayan, si translucent, kulay puti, and supposedly wala tong shade. So, kung ano yung, dapat wala siyang kulay na ibibigay. May nakalimutan pala akong gamitin. So, before natin i-apply yung powder, no, concealer brush, okay? Let's use this to apply contour, okay? So, ganito yung itsura niya. Alright, sayang no, hindi ko nagamit sa under eye area, pero hayaan na. Mag-start muna tayo. Sa nose muna, guys, ha? Lang. Yung dito ko talaga, hindi talaga siya pantay, guys. Nakakainis ba? Eto, feeling ko yung sa fillers ko eh. Parang bumabagsak siya, parang ganun. Tapos parang ang dami kayatang nilagay. So, parang mas maganda yata kung ginamit ko na lang sponge. Grabe! Sis! Ano na, sis? Ayan. Okay. Wait lang. Naayos na natin kahit papano. Try natin dito sa... Okay, let's apply this. Nakikita nyo kung gaano ka-intense yung pigment niya. So, ibig sabihin yung coverage din nito. Grabe. Pero, ang problema ko lang sa ngayon, from time to time, kailangan ko i-blend. Kasi nakikita ko yung lines. Nagsasettle siya doon sa fine lines. Parang tumatanda yung itsura ng mata ko. And ito na nga gagamitin ko pang blend kasi nahihirapan ako dun sa brush. Pero at least na-try natin yung brush. It's nice. Okay yung brush ha. I like this. Kaso hindi ko siya nagamit dun mismo as concealer. But it's okay. So ayan, as you can see, nagdagdag siya ng warmth sa ating face. Pero magbo-bronzer pa rin tayo later on, ano? Excited ako dito. Alam niyo, naalala ko, nakakita ko ng ganito sa Huda Beauty. Meron silang ganito. I think cherry blossoms ang tawag, okay? Pero hindi ganito yung lalagyan ha, yung color lang. So, pinag-iisipan ko kung powder brush yung gagamitin natin or puff. So, kukuha ko ng puff dito, which is coming soon sa Easy Brushes. Apply natin tong cotton candy sa under eye area. Diyan ako excited talaga eh. Oh my goodness, bakit ganun? Parang mas lalong. Parang sobrang drying ng concealer sa under eye area ko. I don't know if you can see it. Pero, ayan, kitang-kita ko yung... kasi parang merong mga maliliit na, anong tawag dun? Hindi siya milya eh. Kasi masyado siyang maliit for milya. Pero nakikita niyo yan? Ayan. Maganda sana siya. Kaso, I will try this sa ibang concealer. Parang hindi niya kasundo yung mga fine lines sa ilalim ng eyes ko. Pero, kung brightening yung pag-uusapan natin, talagang na-brighten niya. Let's try si illuminating. Siya yung illuminating. So, lagyan natin siya dito sa upper cheeks. Nag-a-add nga siya ng glow, guys. Oh. Magagamit ko to kung kailangan ko ng glow, extra glow sa aking skin. But for now, okay, try kita ulit ha. Ilalagay kita sa nose, yung brightening. Okay, naglagay din ako dito sa nose. Oh, konti sa baba. Ano yun? Concealer ba yun? Ano yung foundation? Parang, medyo hindi ko siya kasundo. Kitang-kita yung pores ko. Siguro maganda talaga kung ang ginamit ko na primer is yung nafe-feel yung pores ko para maganda naman yung itsura niya. Ano kasi, to be honest, hindi ko alam kung sa foundation yun. Pero kitang-kita yung pores ko. The rest of my face, itong translucent yung aking gagamitin. Okay? Let's use another one kasi sa mas malaking surface area na ng face ko siya ilalagay, ano? So, itong mas malaki gamitin natin. Coming soon din sa Easy Brushes. Medyo mabango siya ha. Okay, so tapusin ko muna yung aking entire face, guys. And I will be back. Guys, ba't gano'n? Ang sagwa nun dito. Kitang-kita siya. Anyway, kitang-kita dun sa kabilang camera. Ano to? Yun ba talaga effect niya? I'm not sure. Gusto ko sanang magustuhan to kasi naghahanap talaga ako ng ganyang powder, yung brightening na medyo ma-pink. Oh my God, parang ayaw niya na matanggal. But dito sa isang camera, kitang-kita. Dito sa kabila, hindi. Parang gusto niya ganyan na lang siya. Hayaan na nga natin yan. Guys, hindi ko gusto yung dito sa ilalim.
Hindi ko talaga gusto. Kanina ko pa siya binablend. Anyway, meron tayong last na brush dito na hindi pa natin natatry. This is the Detailed Face Brush. Hindi ko alam kung pwedeng sa blush or sa highlighter. Pwede siya sa blush. So, mag-bronzer muna tayo. I'm using Teviant din. This is First Date. Ayan, First Date. Let's use yung bronzer as bronzer. Okay. Yun, may nakita na naman akong bago. Dito sa gilid ng nose ko, kinakain na naman ang aking foundation. Okay, sa blush natin gamitin tong Detailed Face Brush. Ayun. Lagay natin dito sa cheeks. Ang dami. Sisin dami. Parang hindi ako sanay dito. Parang, siguro mas magiging fluffy siya pagka hinugasan. Feeling ko mas okay to kung highlighter yung ina-apply natin. Kasi hindi siya ganun ka-dense. Palitan natin, ha? So far, okay naman yung mga brushes. Pero for me, namamahalan ako sa totoo lang. Ito ang winner sa akin. I like this brush. Especially, syempre pang powder siya. Ayan. I love this. For me, ito na nga. Wait lang. Gamitin na natin. Ito pang blush. Sumisilip-silip na yung ating blemish, ano? So, maglalagay ako, mag-re-apply ako nitong concealer. Again, ang shade na ginagamit ko for spot conceal is Capri. And then, daliri lang yung ginagamit ko pang apply. For me, yung pag-spot conceal, ito winner to. At saka hindi siya ganun ka-orange. Unlike nung favorite ko right now. 'Di ba? Yung Sunny's Face. Paborito ko yun pang spot conceal. Kaso, pag hindi ko na-blend, kitang-kita kasi orangey siya. Yeah, spot conceal, wala akong problema sa kanya, ha? Yung sa under eye area lang. Yun lang yung aking problema. Okay, our makeup is done. Sa foundation, ito lang. Pero hopefully, pag medyo oil up na ako, ganyan. Sana kahit pa paano medyo maano siya, mabawasan. And hindi siya mag-settle sa pores ko kasi kitang-kita ko talaga siya. Okay, so, balikan ko kayo later. Ay, mag-flash photo tayo, ha? Let's see. Hindi ko gusto yun, nilagay ko talaga sa ilalim ng mata. Obvious na obvious talaga siya. Tsaka parang sobrang powdery ng face ko. Nag-blend naman ako. Medyo, I don't know. Okay, so suotin na lang muna natin to, guys. Anong i-wear test natin? It's now 10:30 a.m. and I will be back. Alright, guys. Ito naman itsura niya sa natural lighting. Ayan, so far, okay naman. Can't complain. So, I will be back for an update. In fairness, 12:36. Okay, wala pang nakikitang oil sa aking face. Okay naman siya. Sa ngayon, ay, yung pores talaga. Kitang-kita talaga yung pores ko dito. Pero pagka dito sa camera, ewan ko, nakikita niyo ba? Napapansin niyo ba? Yung pores, no? Pero pag malayo, yung camera, ha? Okay naman siya. Pero actually, kahit sa personal, pag malayo, okay naman siya. So guys, update ulit. It's now 2:02 p.m. Okay. So, ayun na nga, parang nire-review ko yung clips. Parang obvious na obvious yung texture ng skin ko sa kanya. Tsaka nagsisettle kasi siya sa pores. Tapos kanina pa ako punas ng punas dito sa gilid ng nose. Pero yung nose ko talaga, kumakain talaga yan ng foundation. Kahit ano kinakain niya. May pimple ako dito, kaya, ayan. Kanina, nilagyan ko ba to ng concealer? Nag-spot conceal ba ako dyan? In fairness sa concealer, guys, ha? Hindi pa ganun ka namamayagpag to think na nakamask pa ako kanina. At saka, meron pala siyang transfer sa mask, so tinapon ko na yung mask ko. Pero minimal lang naman. Okay, mukhang kailangan na natin mag-blot. So far, okay naman sa akin. Pati yung foundation, guys, so nung nag-oil up, mas maganda siya. Yun nga lang, gagawin ko ng paraan talaga to. Kailangan ng primer na parang yung kagaya nga na sinabi ko, yung parang silicone. Parang Maybelline Baby Skin, ganon. Kasi siya yung nakaka-hide talaga ng pores. Yun lang naman ang problema ko sa foundation. Pero yung sa concealer, hindi ko talaga siya bet dito sa under eye area. Talagang medyo depressing pagdating dito sa ilalim ng mata talaga, sa totoo lang. Ayan, once na mag-blot, tingnan niyo yung itsura. Hindi kaya mas maya-enjoy ko yung powder. Kasi gusto ko talaga yung powder na yun. Mag-work sa akin. Siguro, itatry ko siya with a different concealer. I-update ko na lang kayo next time kung kumusta siya, ha? Kasi gusto ko siya eh. Ito yung pink na to. Parang maganda siya pang brighten talaga. Hindi lang natin mabigyan ng hustisya ngayon. Kasi hindi maganda yung kalagayan ng concealer sa under eye ko. So, babalik ako mamaya for our final update. Hindi pala ako nagsabi ng oras. It's now 4:20 p.m.
Okay, balik tayo later. Pagpasensya nyo na guys, ha? Alam niyo na pag may baby, may mga mancha-mancha dyan. Okay, last and final thoughts. It's now 8:46. Apo, naghahanap talaga ako kanina pa ng, ako lang ba naka-experience? Ako lang ba? So, hanap ako sa TikTok. Lahat sila hindi. Lahat okay eh. Bakit ako lang? Though may mga nakita ako na same nung sa akin, dito ko lang siya na-experience yung kitang-kita yung pores ko dito. Eh, isa sa mga insecurity ko yan, kaya kailangan ko talaga yung takpan. Alright, so mag-start tayo sa primer, or mag-start muna tayo mag-blot, no? Kasi in fairness ha, okay siya talaga sa oily skin. Halos hindi ko nga kailangan mag-blot. Oh, anong oras pa tayo nag-makeup? Anong oras na? Diba? Ang tagal-tagal ng suot. Talagang pang matagalan siya. Unahin natin yung primer. Okay naman sa akin yung primer. Ang siguro, after nito, kailangan ko pa ng additional na primer para i-hide yung aking pores. So, okay sa akin to. And sabi nila mabango. Teka, nung in-apply ko kasi wala akong nasabi tungkol sa amoy, no? Hindi mo kaagad-agad mapapansin sa totoo lang yung amoy niya. Okay lang. Hindi mabaho, hindi mabango. Sakto lang. Hindi rin amoy chemical. Okay? Packaging, of course, dati pa naman. Wala talaga akong masabi pagdating sa packaging ng Teviant. Wow! Tignan nyo naman. Hello? Hello, hello, hello. Lahat yan, actually, maganda talaga yung packaging nila. Yung primer, susubukan ko ulit yan. Okay? So, hindi pa to yung pinaka-final thoughts ko talaga dun sa primer. Anyway, sa lahat naman, kasi I will try to make this work. Kasi sayang, ang mahal din naman niya, diba? Sa foundation, wala rin akong masay. Ang concern ko lang is yung kitang-kita yung pores at saka yung, alam nyo na, yung skin ko kasi very talaga ito. Sobrang textured talaga. Kitang-kita lalo kanina nung nasa natural lighting. Ayun. Pero sana for its price, nag-add sila ng, you know, yung kayang itago yung pores ko. Para hindi na additional product, diba? So, yung foundation is 30 ml. Medyo mahal siya ha, 900 plus. Longevity, ang ganda ng finish niya. Kahit na ilang oras na ang nakalipas. Nakailang oras na ba tayo? Mahigit 10 oras na yata. First time ko makaamoy ng ganito. Hindi ko alam kung may scent, or kung scented talaga siya, or ganyan talaga yung amoy niya. So, yung feeling niya sa skin, sobrang gaan naman. Iniisip ko nga, ay hala, baka mamaya yung hindi maging okay sa skin ko. Maarte pa man din ako kasi nga, oily pa, alam niyo na, ayoko na malagkit. In fairness sa kanya ha, magaan siya. And for the coverage, usually yung mga ganyang level ng coverage, mabigat talaga siya sa skin. Pero ito, wala akong problema sa kanya. Buong araw, ito lang yung blotting paper na ginamit ko. Winner, diba? Sa shade range nila, wala akong problema. Halos lahat naman ng foundation na review ko, lagi ako nasa mid. Oo, yung gitnang-gitna, yung usual na shade ko. So, wala akong problema. And yung undertone niya, I don't think na siya sa akin, nag-oxidize siya sa akin. Pero again, yung oxidation kasi depende sa skin type nyo yan. Depende sa skin nyo, okay? Para sa akin lang naman, pansin ko, saktong-sakto yung undertone. Medyo, medyo itatry ko pa kasi, kino-consider ko kasi talaga dito is yung price point. I know it's made in Italy, and ang Teviant kasi iba din talaga ang price range talaga ng Teviant. I liked it. Pero not something na talagang i-rave ko na, uy, I love this guys, this is so good. Yung concealer, wow, pagdating sa spot concealing. Okay? Ilang oras na nakalipas, saka lang naglabasan yung aking mga blemishes and hindi na ako magta-touch up. Okay na yan. Kasi medyo madumi na rin yung face ko. Sa under eyes lang. Ayun nagsasmile ako. Hindi ko alam kung, wala naman yan kaboy. Dito ko talaga. Parang obvious. Halatang-halata talaga yung mga linyahan dyan sa ilalim. Nalungkot ako, sa true lang. Na-emphasize niya at nilabas na yung mga dati namang hindi ko nakikita. It's too drying for my under eyes. Yung powders, ito lalo na to guys. Gusto ko talaga siya i-try ulit. Kasi ang ganda niya, sa totoo lang. Nung ina-apply ko, nung first, wow, kaso nung hirap na ako i-blend. Or baka hindi siya pang bake. Guys, let me know nga, baka hindi siya pwedeng pang bake. Pero sana, pang bake kasi, alam niyo na, baking is life sa akin. At saka mostly na mga loose powder ko dito, pwede naman siyang pang bake, okay? I-update ko kayo sa susunod itong powder na to, alright? Yung loose powders. Brushes, of course, yung brushes nila. It's very, very nice. Ito, sana medyo malaki ng konti. Though, pwede naman itong gamitin na pang blend ng under eye area. Pwedeng pang highlight. Pero pag blush,
Ang tagal ko kanina, malaki kasi yung pisngi ko eh, kaya hindi sulit sa akin to. And also the concealer brush. Hindi kasi ako pala gamit ng brush sa under eye area. Mas preferred ko talaga sponge. So, well, preference. Beauty blender, yes, malambot siya. Pero, namamahalan ako, 350. Sa akin lang yan, ha? So, ayun lang, guys. Yun yung aking first impression. And after ilang years na ginagawa ko yung pagre-review ng foundation, sometimes yung first impression, hindi rin siya ganun ka-reliable. Kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi, kung meron pang chance na itry ko ulit. Meron kasi na tinatry ako first impression na parang, ay, ayoko na nito. Hindi ko na uulitin. Pero may mga tinatry naman ako na, ay hindi, baka magawan ko pa ng paraan. Kagaya niyan, yung gusto ko yung foundation, yun nga lang yung textured skin ko, ang kalaban ko. So, maghahanap lang ako ng primer para maitago yung aking mga sumpa. Yun lang naman yung aking experience. And thank you, Tevion, for sending this collection. Maraming salamat. Let me know your thoughts, guys. Kung kumusta sa inyo itong foundation na ito, kung na-try niya na. Did it work for you? Or kung pareho tayo ng problema, talaga naghahanap ako ng karamay. Kasi hindi ko alam kung ako lang ba. So, ayun lang, guys. Thank you so much for watching. Kung nakatulong itong video na to, don't forget to thumbs up. Kung meron kayong mga request na gawan natin ng review sa mga susunod na videos, yes, comment down below kung anong request nyo. Okay guys, ito na talaga yung pinaka-last and pinaka-final na thoughts. So, I've been trying the foundation, itong Tevion foundation, for 3 days na straight. Yung napanood nyo kanina, first impression review yon, pero I tried it without the primer. It looks nice. Ito siya, without the primer. And 1 oras na since nung nag-makeup ako, guys. Ito talaga yung nakatulong. Sabi ko, diba, ang problema ko is sa pores. Ito, guys, papakita ko sa inyo. Itong side na to may primer. Itong side na to, wala. Ito, nilagyan ko ng Careline na Instant Filter Pore Refining Primer. Gusto kong kayo ang mag-judge. Tingnan nyo, ang kinis, oh. Dito sa kabila, wala siyang primer. Ayan, mas kitang-kita dito yung pores ko, diba? I made it work kasi nga, gusto ko yung foundation. Alam nyo ba, nagulat ako nung bandang gabi na kahapon. Sabi ko, hala, ang ganda pa rin ng skin ko. Talagang yung primer, pass ako sa primer. Feeling ko ito yung hindi naging kasundo ng skin ko. Para kasi mas na-emphasize yung mga texture ng skin ko dito sa primer. Kasi okay naman with the foundation alone. Tapos, dinagdagan ko lang nito para sa pores ko. So, ayan. Yun lang naman. Binigyan ko kayo ng option para mag-work talaga siya. If ever you have this, diba? Sa akin, nag-work siya. Yung primer nga talaga ang nagbigay ng problema sa akin. So, yung foundation is very, very good sa aking skin. Sa aking oily skin. So, okay lang din naman kasi pareho lang kasi yung actives nito, nandito rin naman sa foundation. Diba? Spot conceal, same pa rin yung feeling ko sa concealer. I tried it again dito sa under eye area. Hindi ngayon na, hindi ako naglagay ngayon. Talagang nagka-crack siya and very drying talaga siya sa under eye area ko. Pero pagdating sa spot concealing, and yan din yung ginamit ko sa aking kilay, very good. So, spot conceal, yes ako doon sa concealer. Ito, na-realize ko guys, nung ginagamit ko na siya lagi, doon ko na-realize na itong brightening, which is yung cotton candy, meron siyang shimmer. Para siyang illuminating, kaya hindi talaga siya pwede sa under eye area ko. Kasi if you have fine lines, and you know, kagaya nung sa akin, may mga tiny bumps sa ilalim ng mata, i-emphasize niya yun. Kaya nga diba sa highlighter, iniiwas ko siya dito sa part na kung saan marami akong visible pores kasi na-emphasize niya. So, ganun yung nangyari dun sa under eye area. So, kaya ginagawa ko na lang, ito, ginagamit ko dito sa nose, and then dito sa cheeks. So, para pang highlighter yung dating, ganun. Iniwas ko na lang siya dito sa under eye area. Para siyang na-emphasize ng ilaw eh. Lalo na pag may nasa harap ka ng ilaw, kitang-kita talaga siya. Being oily and textured, I will stick to, for now, yung translucent powder nila. Okay, ito, nag-work sa akin. Para siyang gaw-gaw actually. So, this is okay for baking. I've tried and tested. So, okay siya sa oily skin na pang-bake. Hindi na siya first impression review. Talagang parang in-depth review na to kasi ilang araw ko siyang tinest for you. So, yun lang. Update lang to and yun na yung aking pinaka-final thoughts. Thank you for watching. See you again on my next one. Bye!